Si Al ay isang batang magsasaka na masayang ginugol ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa gulayan ng kanyang ama. Isang araw, nasaksihan niya ang isang batang ulila na ang pangalan ay Ilvia, na hinaharas ng mga lalaking kanyang ninakawan ng mga gulay. Dahil sa awa, sinundan niya si Ilvia sa bundok, na nauunawaan niyang gutom ito at nais lamang mabuhay. Nagdala si Al sa kanya ng pagkain araw-araw, na lalong nagpatibay sa kanilang samahan habang sila'y naglalaro at lumalaking malapit ang loob. Ngunit isang araw, ang mga lalaki na kung saan ninakawan ni Ilvia ng mga gulay, ay gusto siyang kunin at ibenta bilang alipin. Subalit sa huling sandali, lumitaw ang ama ni Al na may daladalang sako ng bigas, binayaran ang mga lalaki at iniligtas si Ilvia sa masamang kapalaran. Sa wakas, inampon ng pamilya si Ilvia, at tinanggap siya bilang isa sa kanila. 2 taon ang lumipas, ngunit si Ilvia ay patuloy na binubuli sa kanilang maliit na bayan. Itinago niya ang kanyang nararamdaman, ayaw niyang maging pabigat sa kanyang bagong pamilya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Testa, ang kaibigan ni Al, ang katotohanan habang sila'y nasa isang paghahanap ng kayamanan sa bundok. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan ni Testa at Al ang isang misteryosong kuweba. Sa loob, natagpuan ni Al ang mga kakaibang sulat sa bato. Nang hinipo niya ito, nagkaroon siya ng isang pangitain ng evil god, at siya'y nawalan ng malay. Pagkagising mula sa kanyang bangungot, natuklasan ni Al na ang kanilang bayan ay nawasak dahil sa pagputok ng bulkan. Marami ang namatay, at ang mga nakaligtas ay pinaghati-hatian ang natitirang pagkain. Nasa labas ng bayan ang mga magulang ni Al, naghahanap ng bagong tahanan, samantalang si Ilvia ay inaalagaan ang kanyang sugatang kapatid. Si Ilvia, na nag-aalala sa kalusugan ni Al, ay nagdesisyon na ibigay sa kanya ang kanyang bahagi ng pagkain. Nagsinungaling siyang at nagsabing siya'y kumain na, at unti-unti siyang nanghinad dahil sa kanyang pagsasakripisyo para sa kanyang mahal na kapatid. Nang matuklasan ito ni Al, huli na ang lahat, at siya'y lubos na nasaktan sa pagkawala ng batang kanyang itinuring na kapatid, dahil sa pagka-guilty. Sinisi ni Al ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Ilvia, naalala niya ang pangako niya sa kanya, na siya ay magtatanim ng pagkain para sa kanya upang maging masaya. 15 taon ang lumipas, sa isang magandang araw, umalis si Al upang ihatid ang kanyang mga gulay sa mataong kapital. Habang papalapit siya sa lungsod, bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa isang kakilakilabot na S-rank dragon. Dumaloy ang takot sa kanyang mga ugat, ngunit hindi para sa kanyang sariling kaligtasan, mas nababahala siya na baka ang dragon ay pagtuunan ng pansin ang kanyang mga gulay pagkatapos nitong harapin ang mga adventurer, kaya siya ay tumulong. Kinuha ni Al ang isang carrot mula sa kanyang kariton at binato ito sa dragon, umaasa na ma-distract ang mabangis na hayop. Sa kanyang pagkabigla, sumabog ang carrot ng ito ay tumama, at agad na tumapos sa dragon. Nalito siya at hindi makapaniwala, ngunit wala siyang oras upang i-spin ang nangyari. Natatakot na baka may nakakita sa kanya, mabilis na itinuloy ni Al ang kanyang paglalakbay, sinubukang magtago sa mataong kalsada ng Magus. Nang dumating si Al sa city gates, mabilis tumibok ang kanyang puso nang makita niya si Fal, isang batang babae, na kanidnap. Walang pag-aalinlangan, siya ay sumugod, sa paraang instinctive ay nilabanan niya ang kidnapper. Mabilis at matagumpay ang pagligtas, at itinuloy ni Al ang kanyang paglalakbay upang mag-deliver. Subalit, sa kanyang pag-alis sa lungsod, pinigilan siya ng mga bantay sa gate. Ang balita tungkol sa kanyang kabayanihan ay mabilis kumalat, at ang misteryosong babae na kanyang nasagip ay walang iba kundi ang prinsesa ng kaharian, si Fal. Nais niyang makita ang kanyang tagapagligtas at magpasalamat ng maayos. Nang sila'y magkita sa wakas, labis na humanga si Prinsesa Fal sa katapangan at kabab ang loob ni Al. Inalok siya ng posisyon sa palasyo, ngunit ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay nagpilit sa kanya na tanggihan ang alok. Pinilit ni Prinsesa Fal na kumbinsihin si Al na manatili sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang malawak na kabukiran malapit sa kabisera. Dahil sa determinasyon ng babae, nalaman ni Al na ang kriminal na kanyang tinalo ay may kamanghamanghang lakas na 500 puntos, malayo sa average na 50 puntos ng isang normal tao. Nakakagulat, ang sariling lakas ni Al ay 65,000, at nalampasan pa niya ang 1,000 puntos ng maalamat na bayani. Habang dumadating ang mga adventurers upang pag-usapan ang Natalong Dragon, sinamantala ni Al ang pagkakataon upang tumakas at bumalik sa tahanan. Sa kanyang pagdating, binalaan siya ni Testa na may paparating na mga halimaw sa kanilang baryo. Nag-aalala siya para sa kanyang mga ani. Sinabi ni Al kay Testa na mauna siyang umalis habang siya ay nagmamadali upang protektahan ang kanyang taniman. Habang nagtatago si Al sa mga halimaw, nakarinig siya ng ingay sa malapit. Siya ay nag-imbestiga at nakita si Fal at ang kanyang ama, ang hari,
na inaatake ni Romeo, isang mabangis na commander ng Demon King. Sa sandaling handa na ang royal family sa masamang mangyayari, sumugod si Al gamit ang kanyang asarol, gamit ang kanyang kapangyarihan, ang underground excavation, upang harangin ang pag-atake at ang deep plowing para lumikha ng distansya sa pagitan nila. Sinubukan ni Romeo na esaprise si Al sa isang biglaang atake, ngunit mabilis ang reflex ni Al. Hinarang niya ang espada gamit ang kanyang kamay at itinapon si Romeo laban sa isang dingding ng talampas. Hindi handang aminin ang pagkatalo, inilabas ni Romeo ang kapangyarihan ng kanyang mga halimaw, nag-transform siya sa isang mabangis na halimaw na may malalaking pangil at pakpak. Inihayag niya na siya ay nasa level 78 at inatake si Al gamit ang dark magic. Sa kabila ng lakas ni Romeo, naiwasan ni Al ang pag-atake at bumawi gamit ang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Sa sumunod na pangyayari, dinala si Al sa kastilyo, kung saan ang hari ay nagpasalamat sa kanya para sa pagliligtas sa kaharian at inanyayahan siya na maging tagapaglingkod nito. Subalit, nanatiling tapat si Al sa kanyang damdamin, ipinapakita na ang tanging nais niya ay maging isang magsasaka. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ang royal family ay ipinagkaloob sa kanya ang ipinangakong lupa at hiniling na magparehistro siya sa guild upang paminsang-minsan ay matulungan ang mga tao. Sinamahan siya ni Fal sa Adventurers Guild upang siya ay magparehistro. Ngunit pinili ni Al na itago ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, siya ay tinanggap sa pinakamababang ranggo. Sa kagustuhang patunayan ang kanyang sarili, humiling si Al ng isang quest at binigyan siya ng G-rank task na magtipon ng 10 herbs mula sa kalapit na kagubatan. Sa kanyang pagdating sa kagubatan, matagumpay niyang natipon ang 9 na herbs. Bigla, nagdilim ang kagubatan, at ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang malaking itim na dragon, ang Ouroboros, ay lumabas, naglalabas ng dark magic at nagbigay ng panganib sa mga adventurer. Mabilis na tiningnan ni Al ang status board ng dragon at napagtanto na ang lakas nito ay higit sa 200,000, na takot para sa kanilang buhay. Ang grupo ay umurong at iniulat ang nakita sa Guildmaster. Habang ipinaliwanag ng Guildmaster ang tungkol sa Ouroboros, isang nakakatakot na pangyayari ang nagpaalala kay Helen, ang receptionist sa guild. Naalala niya ang kakilakilabot na araw na tinapos ng mismong dragon na iyon ang kanyang kapatid na si Lay. Napuno ng emosyon, siya ay nag-collapse, determinado na tumulong. Binisita ni Al at Fal ang mga ruins ng dating baryo ni Helen, na winasak ni Ouroboros. Habang sila ay nag-e-explore, narinig ni Al ang isang misteryosong boses na tumatawag sa kanya. Sinundan niya ang tunog, natuklasan niya ang isang puntod at nakaharap ang isang multo. Ipinakilala ng multo ang sarili bilang si Lay, ang kapatid ni Helen. Inihayag na siya ang tanging nakaligtas sa kanilang baryo. Ipinaliwanag niya na nawala ang alaala ni Helen dahil sa trauma na kanyang naranasan. Subalit ngayon, bumalik si Ouroboros at nasa malubhang panganib si Helen. Ibinahagi ni Lay ang kanyang sariling trahedya sa kamay ni Ouroboros, na humantong sa kanyang kamatayan habang pinoprotektahan ang kanyang kapatid. Ang dragon ay umaasa sa takot at negatibong enerhiya. Si Al ay nababahala na baka hindi sapat ang kanyang malakas upang talunin ito. Gayunpaman, iminungkahi ni Lay na kung maaari silang maglabas ng kabaligtaran ng enerhiya na nais ni Ouroboros, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na patigilin ang dragon at bumuo ng isang plano. Ipinagkatiwala ni Lay kay Al at Fal ang isang mensahe para kay Helen bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Si Al at Fal ay bumalik, may kasabikang i-coordinate ang kanilang plano, ngunit natuklasan nilang si Helen ay naglakas loob mag-isa sa gubat upang harapin si Ouroboros. Habang kinakaharap niya ang dragon, ang kanyang takot ay umigting, at bumaha sa kanyang mga alaala ang pagkawala ng kanyang kapatid. Sinamantala ni Ouroboros ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang guilt, manipulahin at piliting saksakin ang sarili. Sa oras na handa nang isaksak ni Helen ang kutsilyo sa kanyang sarili, biglang sumulpot si Al at pinigilan siya. Nainis si Ouroboros sa pakikialam. Inatake siya at binato sa isang puno, hindi natinag. Tumayo si Al at sinugod ang dragon, at binigyan ito ng malakas na suntok. Dahil sa unang beses niyang naranasan ang sakit, si Ouroboros ay nagalit at walang awang inatake si Al. Bagaman naungusan siya ng dragon, si Al ay tumangging umurong. Takot para sa buhay ni Al, si Helen ay nagmakaawa sa kanya na sumuko, naniniwala na ang tunay na target ng dragon ay siya. Hindi niya kayang tanggapin ang ideya na may mamamatay dahil sa kanya. Ngunit si Al, na determinado na iligtas siya, ay dinala siya palayo at ibinahagi ang huling mensahe ni Lay. Hinikayat ni Lay si Helen na makahanap ng kaligayahan upang ang kanyang sakripisyo na mailigtas siya ay hindi masayang. Sa pagdinig ng mga salitang ito, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Helen, at bigla ang napuno ng maliwanag na sinag ang kalangitan.
Walang negatibong damdamin na mapakain, si Ouroboros ay nanghina. Iniinsulto ni Al ang dragon, na nagtulak dito na sumalakay at subukang tapusin siya, ngunit binigyan ni Al ito ng napakalakas na suntok na nagpatambe sa dragon, at ito ay naglaho. Habang handa ng ipagdiwang ni Al at Helen ang kanilang tagumpay, biglang sinaksak ni Helen si Al. Napagtanto ni Al na si Helen ay sinaniban ng masamang dragon at tinangka niyang pagalingin ang sarili gamit ang isang potion. Ngunit dahil sa kanyang mahinang katawan ito ay natapon, at si Helen na sinaniban ay inaasar siya, ipinagmalaki kung gaano kadali sa kanya na patayin si Al. Sa oras na siya ay aatake ulit, isang malalaking nagliliwanag na pakpak ang hamarang sa kanyang daan. Isang holy dragon, na si Mirage, ang lumitaw upang protektahan si Al at ipahiram sa kanya ang power of regeneration upang matapatan ang atake ni Helen. Sinabi ni Mirage ang sikreto upang matalo si Ouroboros nang hindi nasasaktan si Helen, at hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Al sa pagpapatupad ng plano. Sinuntok niya si Helen sa tiyan, naniniwala na natalo na niya ang evil dragon. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na niloko siya ni Ouroboros, napahinto siya, nadama ni Al ang takot, at sinamantala ito ng dragon upang tangkaing eposes ang isipan ni Al. Surpresa naman, sa loob ng isip ni Al, nakita ni Ouroboros sa isipan nito ang iisang layunin ni Al na makapagsaka lamang. Ang matinding determinasyon na ito ay pumutol sa koneksyon ng isip, at ang masamang dragon ay Naples mula sa isip ni Al. Sinamantala ito ni Mirage upang wasakin si Ouroboros gamit ang exorcism magic, na naging dodge ang dahilan ng pagbagsak ni Al. Nang magising si Al, ipinaliwanag ni Helen sa kanya ang wakas ng labanan. Sinabi rin niya na may natira pang kapangyarihan ng masamang dragon sa kanya, na nagbibigay kakayahan sa kanya na baguhin ang kanyang mga kamay at paa. Sa pagkawala ng banta, bumalik si Al sa kanyang mapayapang buhay sa pagsasaka kasama si Testa. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang mga magulang, na lumipat sa kalapit na lungsod. Nagpasya siyang bisitahin sila at kumuha ng pataba, at naglakbay si Al. Sa daan, nakasalubong niya si Rory, isang adventurer na nagligtas sa kanya mula sa isang malanding orc na nagkagusto sa kanya. Dahil pareho lang ang kanilang patutunguhan, nagpasya silang magkasama sa paglalakbay. Si Rory, isang descendant ng bayani na tumalo sa nakaraang Demon Lord, ay itinalaga sa kanya ang tungkulin na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan at iligtas ang mga tao. Sa huli, sila ay nagkahiwalay, at bumalik si Al sa bahay, ngunit agad nawala ng malay dahil sa kanyang sobrang excited na ina. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay sumobra sa punto na aksidenteng nababali niya ang mga buto nito tuwing niyayakap siya. Ang ama ni Al, na buhay pa rin, ay mali ang pagkaintindi sa sitwasyon at sinuntok si Al, iniisip na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Pagkatapos, tinanong ni Al ang kanyang ama tungkol sa lokasyon ng pataba na kailangan niya. Ipinakita sa kanya ng kanyang ama ang isang mapa, na itinuturo rin ang hotel kung saan nananatili si Rory. Gayunpaman, itinuturing itong kakaiba ng kanyang ama, dahil alam niyang wala namang hotel sa lungsod, nagpasya si Al na kunin ang pataba at imbestigahan ang hotel, pero sa daan, narinig niya ang isang lalaki na humihingi ng tulong. Sinabi ng lalaki na inatake siya ng isang demonyo, ngunit isang batang babae na may asul na buhok ang sumagip sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahabol nito sa demonyo patungo sa kagubatan. Naniniwala na si Rory ang babaeng iyon, nagmamadali si Al upang tulungan siya. Subalit, nang siya'y umalis, ngumiti ang lalaki at pinitik ang kanyang mga daliri, ipinahayag na ito ay isang ilusyon lamang. Sa kagubatan, narinig ni Al ang sigaw ng isang babae at nakasalubong niya ang isang halimaw na linta. Agad niyang iniligtas ito, pero bigla itong nag-transform sa isang demonyo at tinangkang lamunin siya. Sa tamang panahon, dumating si Rory at iniligtas si Al, ang mapanlinlang na lalaki mula kanina ay muling lumitaw, pumalakpak ng may pang-aasar at sinabi kay Rory na siya'y hindi isang bayani kung maaaring maloko siya ng mga demonyong hindi totoo. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Loki, isang demonyo na nagtatrabaho para sa Evil God kasama si Romeo at ang Evil Dragon. Ang kanilang misyon ay alisin ang anumang banta sa kanilang plano, tinutukoy si Rory, Al, at Helen. Sinubukan ni Rory na labanan si Loki ngunit madaling natalo at nawalan ng malay. Tumakbo si Al para tulungan siya, ginamit ang kanyang magic upang pagalingin siya, at kinuha ang pagkakataon na harapin si Loki. Subalit, walang epekto kay Loki ang mga suntok ni Al, na madaling hinuli ang kanyang braso at itinapon siya sa isang puno. Mabilis na bumangon si Al at nagbigay ng isa pang pag-atake, ngunit ginamit ni Loki ang kanyang mahika upang etrap si Al sa isang hukay. Nakalabas si Al at sinubukang suntukin muli, ngunit siya'y walang laban sa mapanlinlang na demonyo.
Tinawag ni Loki ang mas maraming demonyo upang sumama sa laban, at lumaban sina Al at Ruri, tinalo ang mahihinang kalaban. Ngunit, nakuha ni Loki ang kalamangan, gamit ang kanyang explosive magic upang bombahin sila habang ang kanyang mga linta ay umatake. Nang kagatin ng mga linta si Al, bigla silang naging bato. Lumalabas na ang pataba na dala ni Al ay gumagana rin bilang isang pesticide, winasak nito mga insekto. Napagtanto na hindi na makakapag-summon pa si Loki ng mga linta, sumugod si Al sa kanya. Gayunpaman, patuloy pa rin na iniiwasan ni Loki ang bawat pag-atake. Nahugot ni Ruri ang lakas mula sa determinasyon ni Al at napagtanto niya ang kahalagahan ng kanyang mga ninuno. Mabilis na lumapit si Ruri sa likod ni Loki at sinaksak siya, ngunit tila hindi siya naapektuhan sa pag-atake. Gamit ang bagong determinasyon, hinugot ni Ruri ang kapangyarihan ng mabuting Diyos upang gisingin ang kanyang hero abilities. Inatake niya si Loki sa pamamagitan ng isang malakas na paghiwa na may holy magic, na nagpabagsak sa kanya dahil sa kanyang mga sugat at namatay. Pagkatapos ng kanilang laban, bumalik si Al sa kanyang bukid ngunit natuklasan ang mga madilim na baging na kumalat sa lugar. Nagpasya siyang ibenta ang maayos na gulay, gamitin ang pera para bumili ng pesticide, at alisin ang mga baging. Subalit, matapos bumili ng pesticide, nakita niya ang isang batang babae na inaabuso ng 3 lalaki sa mga kalsada. Nakialam si Al at tinalo ang mga lalaki. Nalaman na ang batang babae, si Julia, ay isang demonyo at anak ng Panginoon ng mga demonyo. Ang lokal na kartero, na isang demonyo rin, ay nagpaalala kay Julia na hindi kinamumuhian ni Al ang mga demonyo, dahil sa sinabi, gumaan ang loob nito. Humingi ng tulong si Julia kay Al para iligtas ang kanyang mga kababayan, sa takot na sila'y nasa panganib. Ipinaliwanag ni Julia na ang kanyang yaya, si Volt, ay ipinadala siya sa Magus para sa kanyang kaligtasan. Bagaman ang paglalakbay sa teritoryo ng demonyo ay 3 araw sa pamamagitan ng bangka, pinili ni Al ang mas mabilis na paraan, ito ay tumakbo sa ibabaw ng tubig habang bitbit si Julia. Sa kanilang pagdating, inatake ni Volt sina Al at Julia, naiwan ang batang demonyo na nalilito sa mga ginagawa ng kanyang yaya. Mahusay na iniiwasan ni Al ang karamihan sa mga pag-atake, natamo ang ilang sugat sa proseso. Nang i-target ni Volt si Julia, pinrotektahan siya ni Al. Hinala na mayroong nagkokontrol kay Volt. Habang patuloy ang laban, ang ina ni Al, isang dating commander, ay lumitaw at sinuntok si Volt. Pumunta sina Al at Julia sa kastilyo, lamang upang makita ang isang kakilakilabot na eksena sa harap nila. Ang mga gwardya ay nakahandusay sa paligid at walang mga malay, kabilang ang tatay ni Julia, ang Demon Lord. Bumabalot ang tensyon at takot, habang dahan-daang tinatahak ng dalawa ang kalunos-lunos na eksena. Habang naghahanap sila ng mga sagot, natagpuan nila ang isang gwardya na buhay na sinabi ang nakagugulat na balita. Mukhang ang umatake ay ang ina ni Al, na ngayon ay handang tapusin si Julia. Subalit, mabilis na naramdaman ito ni Al, at mabilis na hinarang ang pag-atake, at niligtas si Julia. Hinarap niya ang umatake, may kumpiyansang sinasabi na alam niya na hindi ito ang kanyang ina dahil ang tunay niyang ina ay maamo at mapagmahal, nahuli sa kanyang pagloloko. Inamin ng misteryosong figura ang kanyang pagpapanggap at sa wakas ay inilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Ilvia, ang ampon na kapatid ni Al. Si Al ay nabigla habang tinititigan si Ilvia, ang kapatid na inakalang patay na. Ang biglaang paglitaw niya ay nagpabago sa kanyang pananaw sa katotohanan. Ipinahayag niya na binago siya ng evil god upang maging isang makapangyarihang sandata, at bilang pagpapakita, siya ay naglabas ng isang mapaminsalang mahika na itinutok kay Julia. Tumalon si Al upang protektahan si Julia, malapit nang makaiwas sa pinsala na sumunod sa atake. Sinabi ni Ilvia na ang nakatagong kapangyarihan ni Al mula sa evil god ay mas lumakas, bagaman nanatili itong nakakandado. Nalilito si Al, dahil hindi pa niya nakakaharap ang evil god, ngunit ipinilit ni Ilvia na nakita niya ang masamang Diyos sa isang kuweba 15 taon na ang nakalipas at ang lahat ng kanyang kakayahan at titulo ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Nangakong ipapaalam ang lahat kung sasanib sila sa kanyang panig. Habang lumalapit si Ilvia kay Al, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga mata upang kontrolin ang isip niya. Subalit, si Julia ay biglang nagpakita at tawagin ng maamo si Al bilang kanyang kuya. Umigting ang selos ni Ilvia at galit na hinawakan si Julia sa leeg, na ipinipilit na si Al ay sa kanya lamang. Subalit, si Julia ay nananatiling matapang, patuloy na tinatawag si Al bilang kanyang kuya, na lalo lamang nagpalala sa galit ni Ilvia. Sa oras na sasaksakin na ni Ilvia ang leeg ni Julia, biglang huminto ang oras. Sa gitna ng kaguluhan, ang mabuting Diyosa ay lumitaw sa harap ni Al, nag-aalok na tanggalin ang kapangyarihan ng masamang Diyos mula sa kanyang puso at ipagkaloob ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya.
Habang nakatigil pa rin ang oras, binuksan niya ito at binalik ng isang segundo, binigyan si Al ng pagkakataong iligtas si Julia mula sa nakamamatay na hawak ni Ilvia. Gamit ang kanyang bagong mahika, tinawag ni Al ang mga baging na mabilis na lumago at pigilin si Ilvia. Hinayla niya si Julia palayo sa panganib, ngunit ayaw sumuko ni Ilvia. Gamit ang kanyang dark magic, tinawag niya ang isang espada at sinugod si Julia, ngunit napigilan ni Al gamit ang kanyang mga baging. Patuloy ang labanan, at patuloy na pinipigil ng mga baging si Ilvia. Bigla ang dumating si Volp sa eksena at pinalabas ang kanyang fire magic kay Ilvia. Dahil mukhang natalo na si Ilvia, lumipas ang agad na panganib, gayunpaman, hindi maalis sa isip ni Al na baka nakatakas si Ilvia, patuloy siyang ginugulo ng mga salita ni Ilvia, at nadaman niyang kailangan niyang bisitahin ang kuweba na binanggit niya upang malaman ang katotohanan. Tinitingnan ang kanyang stats, napagtanto ni Al na ang interbensyon ng Diyosa ay may kapalit, nawala ang lahat ng kanyang mga dating kapangyarihan at mayroon siyang 4,000 lakas lamang.